sa paglilingkod sa pag-alalay. Kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 26 na minuto na po makalipas ang alas 3 ng hapon. Balik po tayo dito sa Public Service Hour. Bago natin puntahan live ang Barangay 234 Tondo, Manila, kung saan tayo po ay mamamahagi po ng mga wheelchair sa ating po mga kababayang PWD, sa ating mga person with disabilities. Dito muna tayo at makakasama po natin ang mga opisyal ng Wise Men and Women's Club of Metro Quezon City. Unahin muna natin from Rotary Club. Pero this time, Wise Men and Women's Club of Metro Quezon City, Community Service Director Sir Joey Gabat. Sir Joey, welcome back sa Public Service Hour. Magandang hapon. Okay. Magandang hapon po, Ma'am May, at sa lahat po ng tagapakinig ng Public Service Hour. Welcome back, Sir Joey. Thank you po. Thank you. At excited po ako dahil another team ang narito, another organization na tutulong po sa ating mga kababayan. And syempre, pakilala na natin ang kanila pong club president. At kanina narinig ko from NEDA pala si Sir. Anyway, mga kaibigan, ang club president ng Wise Men and Women's Club of Metro Quezon City, walang iba kundi si President Michael Royce Soliman. Sir Michael, magandang hapon. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig ng DZRH. May maraming salamat at naimbitahan nyo kami dito. Isang karangalan po ito para sa amin. Kami din po. Tell us about Wise Men and Women's Club. Oo, at iba-iba pong grupo or I mean chapter, ano bang tawag? Tungkol po saan ang misyon ng Wise Men and Women's Club? Tama po yung nabanggit niyo, Ma'am May, kanina, no, na ang Wise Men ay para rin siyang Rotary. At si Director Joey at ako ay pareho din mga Rotarian din kami actually. Very active din. So, ang Wise Men ay parang addition ito sa aming mga gawain. At ang focus namin ay para kaming service arm ng YMCA. At parang hawig din sa Rotary ang aming mga ginagawa. At isa sa mga isinusulong namin ay yung katuwang kami ng UN sa pagpapaunawa sa mga tao tungkol sa Sustainable Development Goals. Ayan, so family-oriented ang Wise Men. At the same time, marami kaming ginagawa para ma-empower yung ating mga kabataan. Okay, so ano-ano po ang mga programa ninyo na nakapaloob sa Wise Men? At bakit Wise Men? Bakit, parang YNS? Yes. Nagmula po ito sa YMCA kasi kaya nandun yung Wise Men. Oh. Okay. Pero gusto ko na rin isipin na wise din talaga ang members ng Wise Men. Di ba? Parang ganun no? Yung spelling. Oo. Pero ito, the YNS. Yes, Wise Men, yun po yung tawag sa amin, pero hindi lang po kami limitado sa mga kalalakihan dahil may mga miyembro din po tayo na mga kababaihan din. Ayun, okay. So mga programa at proyekto na signature project ninyo na maitutulong po, narinig ko kanina, para sa mga kabataan? Yes. Isa po sa mga ginagawa namin, bumibisita po kami sa mga paaralan at nagsasagawa kami ng mga talks lalong-lalo na sa mga senior high tsaka incoming senior high or incoming college students. Nagdi-discuss kami tungkol sa Sustainable Development Goals kasi importante sa mga kabataan natin ngayon na talagang makapamili ng magandang career para sa kanilang kinabukasan dahil age of AI na tayo, artificial intelligence na. So, maraming mga career ang maapektuhan ng modern technology. So, kailangan ma-assist natin sila na makapamili ng career na naaangkop para sa mga modernisasyon na nangyayari ngayon. So, yun, very inspiring yun para sa kanila. Sa paanong paraan, Sir Joey? Yung mga projects po natin, no, in Rotary, the same din naman po, no, with the Wise Men. So when I was privileged po to be appointed as the community service director of our club in Wise Men, ang una ko po talaga na propose na project is the wheelchair donation. This is something that we have been doing, no. Alam naman po ni Ma'am May yan.
especially during the pandemic times when we have been doing this. And on a club level, it's something that is closest to our hearts. So nung pinropose po namin yung project na po ito ay natuwa po kami na hindi lang po yung club po namin na nag-participate, no, which is Metro QC, even po ang Taras, no, nag-join in na. So we're hoping po, no, na for the other clubs, no, in our district, no, in Wiseman District, para po ay makasama po sila, no, sa itong napakagandang proyekto po sa ating mga kababayan. Ayun, at ito yung simula, ano, sa araw na ito. Yes, tama po. So meron tayong 12 beneficiaries Yes. ng mga wheelchair na inyo pong dala-dala para po sa ating mga kababayan. Siguro mamaya, live dyan po sa Barangay 234 sa may Manila, Tondo, Manila. Naririyan na actually, makikita natin naka-ready na sila. No po. Okay, standby lang po. Babalik po kami. Sandali lamang ha. 32 minuto makalipas po 3:00 ng hapon. Ay kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Okay, so standby lang dito sa studio. Puntahan na muna natin ang Barangay 234 dyan po sa Tondo, Manila, kung saan kasama din po nila ang mga taga-Wise Men and Women's Club, ano? Metro Quezon City at syempre ang Taras Quezon City. James Maldonado ang ating kasama sa Operation Tulong. Magandang hapon sa inyo dyan, James. Good afternoon. Nandito na ang tulong na hatid ng DZRH Operation Tulong na kaninang 2:00 ay on the way pa lamang. Dahil kanina may ating mula dyan sa ating ating sa Pasay City, ay dala-dala natin itong mga wheelchair na ito na talaga namang ay sobrang ganda at brand new. At saka sa isang kaunting lang, kung makausap lamang si Miss Jacqueline Batag, no, na service director, ma'am, dahil hindi ito magiging matagumpay kung wala ang kanilang pangunguna upang ito ay maging talagang isa katupatan itong ating pamamahagi ng wheelchair dito sa Barangay 234 Zone 22, Tondo, Manila. Ma'am, magandang hapon po. Po, at welcome po sa ating panatutunan dito sa DZRH Public Service Hour. Ma'am, ano po masasabi nyo itong sa inyo pong proyekto dito ngayon sa ating pinalalaging lugar dito sa Barangay 234, Tondo, Manila? Talagang napakalaking sa amin to kasi nalagyan namin yung mga taong na talagang kailangan nila yung wheelchair na hindi na nakakalakad. So talagang sa puso namin talaga ang tumulong dito. Para sa mga taong mabibigyan ng sana malaking tulong sa inyo yung wheelchair na ibibigay namin sa inyo. Tsaka huwag kayong mawala ng pag-asa. Marami bang mga taong katulad namin na pwedeng tumulong sa inyo. Okay, maraming salamat po. At ngayon naman, ma'am, si Sir Jericho Galica, ang Regional Director-elect ng Wise Men and Women Metro Quezon City. Sir, magandang hapon po. Live tayo ngayon sa DZRH Public Service Hour. Sir, ano po ang inyo pong mensahe para po sa ating ginagawang proyekto ngayon dito sa Tondo, Manila? Una-una, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang mensahe ko lang po na kami natutuwa at ang Wise Men of Metro Quezon City, kakatulong po ng Wise Men Taras of Quezon City ay ito po kami para tulungan po ang mga nangangailangan po ng wheelchair. Ay po ang project po yung ginawa ng aming dalawang grupo. Sana po ito pong mensahe po namin, itong tulong po namin magbigay ligaya ay tungkol sa kanilang pangangailangan. At ngayon po, salamat po sir. At aking tawagin ko lamang po ma'am si Chairman Arlene Tan. Ayan. Siyang po ay nanguna sa mga magiging beneficiary natin ng wheelchair na talaga namang sobrang kailangan. Sir man, ano masasabi niyo po sa naging programa nito na hatid ng ating Wise Men and Women at katuwang ang DZRH Operation Tulong? Ito po ay kailangan po namin dahil bukod sa marami pong naghihirap ngayon, ito po nakalibre po kami ng wheelchair sa pamamagitan po ng Wise Men and Women's Club ng Metro Quezon City and Taras Quezon City. Maraming salamat po. Tarpaulin ng Wise Men, please. Ayan, dun sa ating, ayan. Pakita natin, ayun, ayan, yan ang wheelchair. Sige nga, paki-focus. Ayan, wheelchair mo, sagot ko. Donation and turnover of 12 standard wheelchairs. Of course, sa pamamagitan natin sa DZRH Operation Tulong para sa ating mga beneficiary na kasama ninyo dyan. Kaya maraming salamat, Wise Men
and Women's of Metro Quezon City and Wise Men and Women's of Taras Quezon City. Ayan, okay, James, sandali lang. Nandito ang president ng Wise Men and Women Club of Metro Quezon City, Sir Michael. Okay, ayan si Nanay. Kausapin mo nga, Sir Michael. Go ahead. Nanay, magandang hapon po. Kumusta naman po ang iyong bagong wheelchair? Maganda po. Nanay, Maraming salamat po sa mga bigay ninyong tulong sa amin. Nanay, sana po makatulong po ang wheelchair na yan para maging mas magaan ang iyong pagkilos sa araw-araw. At kami naman po sa Wise Men ay talagang labis ang aming kagalakan na kami ay makapaghandog sa inyo ng mga wheelchair na ito para mas maging maganda ang inyong Christmas season. Ika nga. Maraming salamat po. Ayan, okay Nanay, pwede ka na mamasyal. Pwede ka na po magpapunta sa Luneta. Maraming salamat. Ayan, okay Nanay, nandito naman ang kanilang ipakilala natin, interim past district governor ng Wise Men and Women's Club of Taras, Quezon City, Ma'am Mary J. Nacinto, and the charter president, Ma'am Mary, magandang hapon. Welcome sa Public Service Hour. Thank you po. Ayan, ayun po si Nanay. Baka meron kayong message kay Nanay. Isa sa mga recipient po ng inyong mga wheelchair ngayon. Nay, makakatulong na sa'yo yan. Makakalakad na kayo. Yun sa gulong. Makakapunta na. Mahirap po kasi talaga yung kalagayan ng isang stroke kasi hindi talaga makakilos. Pero dahil sa wheelchair na yan, pwede kayong umikot sa inyong gusto. Like umikot sa sala nyo, pumunta kayo sa labas, sa garden. Kayang-kaya nyo nang pumunta without the help of others. At least po, mag-isa nyo, kaya nyo nang gawin. Kasi alam po namin, mahirap pang helpless na hindi ka nakakagalaw, mayroon kang gustong puntahan, kahit pumunta man lang ng CR. But at least, the wheelchair will help you. May extra pong meron na kayong laging kasama, magagawa nyo pa rin yung mga gusto nyo pong gawin. Nanay, I wish you long life, good health po sa inyo, and magpasalamat po lahat tayo sa mga tumulong. At sana po marami pa po kaming matulungan through sa DZRH. Thank you very much po. James, yung isa na interview mo, go. Okay, Sir Joey Gabat. Sir Joey, may mensahe ka kay Tatay Jaime Rivera? Go ahead, Sir Joey. Yan, Tatay Jaime, sana po ay ma-enjoy niyo po yung ating wheelchair, at advance Merry Christmas po mula sa Wise Men po na club po natin, which is Metro QC and Taras. Sana po ma-enjoy niyo yan at pwede na po tayong mag-mall, Tatay. James, thank you very much sa inyong lahat yan, James. Yan na ma'am, tayo ay magpapatuloy dito sa ating pamamahagi ng ating wheelchair dito sa Malagay 2 People Zone 22, Tondo, Manila. Tekla ma'am, at aking pinabati ng ating mga kasama, ang DZRH Riders na dito. Hindi na kayang isa-isahin. At siyempre, ang aking kasama ngayon partner, si Justin Basils, at ang ating ating kapartner ngayon dito sa ating ginagawang programa na pamamahagi dito sa ating Tondo, Manila. Okay. At ako naman mga updates mula dito sa Manila. Para sa kauna-unahan sa DZRH, Madrado, tuloy-tuloy sa pagpapalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo Pilipinas. Okay, maraming salamat sa ating team dyan po sa Barangay 234, Tondo, Manila. Ma'am Mary and Sir Michael? Yes, sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din. Yes, na Mary. Yes po, lagi po ang Taras are always welcome namin. Maraming salamat. Thank you so much sa lahat po natin mga panauhin. Overtime po kami. Naku, pasensya na, DILG. Susunod na po ang DILG sa DZRH Break Time. Pagkalipas lamang po ng ilang saglit. Maraming salamat po. Thank you very much. Oras natin, 2 minuto makalipas po ang alas 4 ng hapon.